Hi guys, so for today, I'll be sharing with you another fondant cake topper, and this time, si Coco Melon na po ang gagawin natin. Ayan, so umpisa natin siya sa paggawa ng head. Una is maglalagay ka muna ng line dun sa head niya. Medyo mababa siya sa gitna. Ayan. And then, saka mo ilalagay yung mata niya. Mag-shape ka ng ganyan. Lalagyan mo siya ng pinakabutas. Ayan. Kapag maayos na siya, saka mo siya lalagyan ng mga puting fondant. Actually, 5 layer talaga yung sa mata ni Coco Melon. Kaya dito ako talaga sobrang natagalan. Actually, pang-4 na revise ko na to. Kaya this time nag-bare hand na ako. Kasi mga unang ginawa ko is ako naka-gloves. Kaya lang hirap na hirap talaga ako. Lalo na yung pag-shape ng maliliit na part. Kagaya yung mga yan. Yung brown, yung orange brown, at saka yung black ting. Tapos meron pa yung white na maliit na ilalagay mo dun sa black. So, sobrang tagal gawin. So, this time, nag-bare hand na ako kasi wala na akong time. Ang dami ko pang dapat gawin na toppers. So, yan. Pero, I'll make sure naman na malinis yung hand ko kasi nga, food pa rin naman ito. Ayan. So, after ko ma-layer yung ibang ice niya, nilagay ko na itong black. Ayan. After black, is isi-shape mo siya ulit. Gagamit ka ulit ng tools para ipantay yung mga detail dun sa eyes niya. Then, meron din akong pang shaper para mas ma-emphasize talaga yung pinakamata niya. Ayan, yung bumaon siya ng maayos. And after ko maayos yan, nilagyan ko na siya ng white ting doon sa pinaka-black na part nung mata natin. So, ang tagal din nito guys. Ang tagal ko siyang inaayos. Oh my God. Ayan, natatanggal kasi siya eh. So, dito ako talaga tumatagal yung mga maliliit na part na ganyan. Ayan. Then, after that, nilagay ko na yung kilay niya and then yung nose na. Yung sa nose naman, medyo pinkish kasi siya. So, iba yung color niya dun sa skin. And after that is naglagay na ako ng mouth niya na nakatawa. Kasi nga dito, after nating ma-shape yan, lalagyan natin siya ng ibang color. Parang brown dun sa pinaka-mouth niya. Ayan, ibabaon lang natin siya para dyan natin ilagay yung brown thing mamaya. Ayan, so baon-baon lang yan. Iba't iba yung tools guys. Depende na lang kung paano mo talaga siya aayusin. So ako, meron akong ibang specific na ginagamit na tools. Ayan, so after that, ilagay na natin yung brown thing. Tapos ibabaon lang ulit din natin siya dun sa mouth niya. Yan, kasi after kasi natin yan dun sa pinaka-brown na yan, maglalagay tayo ng lips and then maglalagay din tayo ng dalawang tooth niya dun sa unahan, 'di ba? Kasi si Baby JJ is ganun yung character niya. Ganun yung itsura niya. Then, alam nyo ba guys, ito is ang nagpagawa nito is lola siya. Yung lola na yun is gumagawa siya ng cake, pero hindi kasi siya marunong gumawa ng mga pang-design. And birthday kasi nung apo niya. So, favorite nung apo niya si Baby JJ ng Coco Melon, kaya nagpagawa siya sa akin ng topper. Ayan. So, ayan na, nilagay na natin yung lips niya. So, nagpanipis lang ako ng very light din na pink. And then, shinape ko na ulit yun sa mouth niya. Saka ko nilagyan ng upper, dun sa upper lips niya na pink din. Then, after that, na mailagay yung mga lips na yon is maglalagay na tayo ng teeth. So, syempre, after nga niya mga yan, is i-reshape mo lang talaga din yung sa mouth niya. Aayusin mo lang siya ulit. Medyo matagal lang talaga siyang gawin. Ang hirap niyang gawin, guys. Yun ang masasabi ko. Hindi siya basta-basta gawin. So, yun. Pero siguro kung sanay ka na talaga, kung paulit-ulit na kasi, 'di ba, pang 4th time revision ko nga to. So, ulit-ulit na siya, medyo napadali na lang talaga yung paggawa ko nito. Unlike nung una, Diyos ko, inabot ako ng ilang hours. Parang, para sa akin, parang, oh my God, yung isang araw ko dahil lang kay Coco Melon, parang hindi ko siya sulit. Parang, ganun yung feeling ko. Parang mas okay na gumawa na lang yata ako ng ibang pastries. Kumita pa ako, diba? Parang ganon. Ayun, ang hirap talaga kumita, diba? So, tiyaga-tiyaga lang talaga. And after nga mabuo yung head niya, nilagay ko na yung maliit niyang hair. And itong headset. Yung headset, nagawa ko na siya a while ago, diba nga? Kasi nga, pang ilang ulit ko na yung head niya. So, hindi ko na siya na-video kung paano gawin yung headset. Ayan. And then, ito naman sa paggawa naman ng body niya, dahil covered siya ng 1C, so, ang ginawa ko sa kanya, yung buong katawan niya is color green na agad. Saka ko siya nilagyan ng kamay. And then, ito nga yung mga paggawa naman ng mga detailed is small cut lang siya. Binilot-bilot lang siya para magmukha siyang
whale. Ayan. Saka ko nilagay yung head niya. And ito na siya nang matapos. Yun lang po. Thank you sa panonood. Bye!